Alala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon na kung saan mang seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o Japan. Paano magbukas ng maliit na negosyo sa Japan bilang isang foreigner? Maraming foreigner ang pumupunta sa Japan upang magtrabaho. Ngunit habang tumatagal, may ilan na nangangarap magkaroon ng sariling negosyo. Ang magandang balita ay pinapayagan ng Japan ang mga dayuhan na magnegosyo. Ngunit may mga batas, permit, at visa requirements na kailangang sundin. Ang eksaktong requirements ay nakadepende rin sa uri ng negosyo at sa iyong status of residence. Bakit maraming foreigner ang nagnenegosyo sa Japan? Maraming dahilan kung bakit pinipili ng mga dayuhan na magtayo ng negosyo sa Japan. Mataas ang purchasing power ng mga mamimili. Kilala ang Japan sa pagiging ligtas at maayos. Maganda ang suporta sa mga start-up sa ilang lugar. Maraming oportunidad sa online business, pagkain, import-export, tourism at consulting. Maaari bang magnegosyo ang foreigner? Oo, ngunit hindi lahat ng visa ay otomatikong nagbibigay ng karapatan magpatakbo ng negosyo. Halimbawa, permanent resident, spouse of Japanese national, long-term resident, karaniwan, may mas malawak na kalayaan sa pagtatrabaho at pagnenegosyo. Samantala, kung ang layunin mo ay pumasok sa Japan para magtayo ng negosyo, maaaring kailanganin ang business manager o startup visa. Depende sa sitwasyon at sa programa ng lokal na pamahalaan. Anong negosyo ang patok sa mga foreigner? Maraming dayuhan ang nagtatagumpay sa mga sumusunod, tulad ng Filipino restaurant, online selling, import-export, translation services, language school, cleaning services, home care services, real estate support, travel agency, beauty salon, coffee shop, food truck, consultancy, at e-commerce. Ang mahalaga ay may malinaw kang business plan at nauunawaan mo ang merkado. Mga hakbang sa pagbubukas ng negosyo. Number 1, gumawa ng business plan. Dapat malinaw ang produkto o serbisyo, ang target customers, puhunan, inaasahang kita, marketing strategy, at ang lokasyon. Number 2, piliin ang uri ng negosyo. Maaaring sole proprietorships o kojinjigyo, mas simple, mas mura, mas kaunti ang requirements. Karaniwang pinipili ng freelancers at maliliit na negosyo. Corporation, mas professional. Mas madaling makakuha ng investors. Mas maraming legal at accounting requirements. Number 3, magrehistro ng negosyo. Depende sa uri ng negosyo. Maaaring kailanganing magparehistro sa tax office at para sa kumpanya, sa Legal Affairs Bureau. Maaari rin kailanganin ng iba't ibang permit depende sa industriya. Halimbawa, restaurant o import-export. Kailangan ba ng office? Kung mag-a-apply para sa business manager status, karaniwang kailangan ng isang aktwal na business office at hindi lamang virtual address. Isa ito sa mga tinitingnang requirements ng immigration. Magkano ang puhunan? Depende sa uri ng negosyo. Para sa maliliit na negosyo, tulad ng online selling o freelancing, maaaring mas maliit ang panimulang puhunan. Ngunit kung mag-a-apply ng business manager resident status, may mga minimum requirements na itinakda ng immigration, gaya ng sapat na kapital o iba pang kwalifikasyon. Ang mga patakarang ito ay maaaring magbago, kaya mahalagang sumunod sa pinakabagong opisyal na gabay. Pagbabayad ng buwis.
Kapag may negosyo ka sa Japan, may mga obligasyon kang mag-file ng tax return, magtago ng maayos na records, magbayad ng tamang buwis, sumunod sa labor at social insurance rules kung may empleyado ka. Ang mga hamon, hindi madaling magnegosyo sa Japan. Kabilang sa mga hamon, ang language barrier, mataas na renta sa ilang lugar, kompetisyon, mahigpit na regulasyon sa ilang industriya, accounting at tax compliance, at pagkuha ng permits. Mga tips para sa matagumpay na pagnenegosyo. Pag-aralan ng Japanese market. Matutong magsalita ng Japanese kahit basic level. Humanap ng accountant kung kinakailangan. Gumawa ng malinaw na business plan. Magbigay ng mahusay na customer service. Sumunod sa lahat ng batas ng Japan. At magkaroon ng sapat na emergency fund. Sa pangkalahatan, ang pagtatayo ng maliit na negosyo sa Japan ay isang malaking oportunidad para sa mga foreigner na may malinaw na plano, sapat na kaalaman at determinasyong magtagumpay. Hindi sapat ang magandang idea lamang. Mahalaga rin ang tamang visa o status, pagsunod sa batas, maayos sa pamamahala ng pera, at pangunawa sa kultura ng negosyo sa Japan. Sa tamang paghahanda, maraming dayuhan ang nakapagpapatayo ng matagumpay na negosyo at nakabuo ng matatag na kabuhayan sa Japan. Ang aral dito, ang tagumpay sa negosyo ay hindi lamang nasusukat sa laki ng puhunan, kundi sa tamang pagpaplano, tiyaga, integridad, at kakayahang umangkop sa bansang iyong piniling pagnegosyohan. Disclaimer lamang po, ang lahat ng impormasyong ibinahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi garantasadong kumpleto o laging updated. Ito ay maaaring magbago ng walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito. Sa pangwakas, umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o otoridad. Marami pong salamat.